Di na kailangang magtaka. Napakayaman ng bayan ni Juan. Sagana sa biyaya ng kalikasan. Kaya dapat walang nagugutom. Pero bakit may mga kababayan tayong kumakalam pa rin ng sikmura? Dangan kasi may mga pagkain di man lang nakakarating sa hapag. Hindi naman sa kinukulang, kundi nasasayang lang. I wonder kung may mga Juan na nagugutom, bakit tayo may mga pagkaing patapon? Sa bayan ng Bulan, sa Sorsogon, napasisid sa gulat ang mga residente. Nang bumungad ang sa damakmak na isdang tamban na nagkalat at nabubulok lang sa dalampasigan, anong nangyari? Ang gulay naman na pampahaba ng buhay, tila nagpa-high blood daw sa mga magsasaka sa Benguet. Paano ba naman ang kanilang mga pananim na gulay? Di na nila inani at hinayaan na lang nilang mabulok dahil wala raw mapagbentahan? Dahil panahon ngayon ng mangga sa Ilocos Norte, tila sumobra naman ang bunga. At tone-tonelada nito ang itinambak na lang sa isang tabi. Sayang naman! Kung hindi labis-labis na huli, mahinang benta, o dahil sa mahal na presyo ng mga produktong petrolyo, bulto-bultong pagkain ang nasasayang. Pero wait mga Juan, ano man ang dahilan, baka mahanapan pa natin ng solusyon yan. Para mas ma-enjoy natin ang tamban at talagang mapakinabangan natin siya ng matagal, gagawin natin siyang sardinas. Sarap. Panalo. Tuturuan ko kayong i-preserve ang mga mangga para hindi masayang. At gagawa tayo ngayon ng atsarang mango! Gawin nyo ito sa mga bahay nyo kasi healthy siya. I wonder ano-ano ang solusyon ni Juan para walang pagkaing maging patapon. Hindi pa man sumisikat ang araw. Banye-banyerang isda at lamandagat na ang ibinabagsak sa Navotas Fish Port. Binubulungan dito yung mga presyo yun. Sa kasunod-sunod na magbubulungan ng mga tindero at mamimili. Hindi natin pwedeng pakialaman yung presyo yan ha, kasi binubulungan dito. Ayun, yung isa rin, bubulong din yung isa. Sa ganitong paraan kasi sila nagkakasundo sa presyuhan ng mga lamandagat. Mga ka-wonder, nandito po tayo sa Philippine Fisheries Development Authority, dito po sa Navotas Fishport Complex. Alam niyo po, dito po bagsakan ng mga isda na nanggagaling pa sa iba-ibang probinsya. Hindi mo na mapagkakaitan yung sarili mo kung may mga paborito kang isda. Ika nga bumabaha ng mga lamandagat dito sa napakababang presyo. Dahil bultuhan ng bentahan, mas mura raw dito kumpara sa palengke. At sa pagtatapos ng araw, lahat ng isda o lamandagat na ibinagsak dito, nasimot at walang nasayang. Pero iba raw ang eksena sa isang dalampasigan sa Bulan, Sorsogon, na ginawa rin bagsakan ng mga huling tamban o lawlaw. Pero ang tone-toneladang isda, hindi ibinagsak doon para ibenta o ipamigay, kundi para itapon na lang. Ang sangkatutak na lawlaw kasing ito, mga bilasan na raw at di na mapakikinabangan. Ang tamban o lawlaw ay isang maliit at kulay pilak na isda. Kabilang sa herring family at may malambot na tinik.
kaya madalas na ginagawang sardinas. Kwento ng mangingisdang si Jose. Panahon raw kasi ng lawlaw ngayon kaya laksa-laksa ang tamban sa karagatan. Ang nahuli po namin na tamban nung mahal na araw, 70 na tab. Hindi naman namin makontrol ang isda na sabihan namin na huwag kang magpahuli. Magkusa lang lumalapit sa lambat kaya dumadami ang huli namin. Pero ang ending, nasayang lang ang mga lawlaw at halos wala rin silang naiuwing kita sa pamilya. Kami walang na ibenta kasi nag-oversupply. Naibigay na namin yung ibang isda sa ibang tao. Yung iba pong tamban, naitapon na lang po sa Dalagang Pasigang kasi wala pong bintahan. Abundant po talaga ang isda ng time na yon dahil nga galing sa Holy Week, nagkasabay-sabay sila naglaot yung mga fishermen. Kaya medyo nagdumami talaga ang huli nila. Ayon sa Bureau of Fisheries ng Bulan, gumagawa raw sila ng mga paraan para matugunan at maiwasan ng ganitong problema. Mayroon po tayo ng 60-tonner na ice plant na ginagawa ngayon na baka po next month mag-operate na. Abundant yung ice, pwedeng yellowan yung isda para hindi masira. Then meron din po ng expansion yung fish port para lumaki yung unloading area namin. Dahil maraming huli ng tamban ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon at mag-aral ng paggawa ng sardinas. Lalagay na natin dito ang ating hiniwang tamban. Lagyan nyo na agad ng asin. Bawang. Yan. Eto mga to pwedeng wala, pero mas magandang meron. Medyo mahal lang ang olives para masarap, di ba? Okay. Peppercorn. Ayan. Carrots. Lagyan na natin ng pickles para makumpleto mo yung ingredients ika nga o yung sangkap sa paggawa ng sardinas. Tapos syempre itong dahon ng laurel. Ay, sili. Ang sili, okay lang yan. Damihan mo, ilagay mo na lahat yan. Meron kayong budget pang olive oil, better. Kung wala naman, ordinary oil, pwede na rin. Wow! Ito, paborito kong ginagawa talaga to eh. Tubig. Pakukuluan na natin. Sarap nito, may kanin. Sarap. Panalo. So pagka ganito na ikaw mismo yung nagluto, sariwan-sariwa, ay, ang sarap! Sarap. Mas masarap daw pag may kanin. Masarap po. Malinamnam. Sarap. Ang pagsasardinas or pagbuburo or pagpa-ferment ng tamban ay isang magandang paraan para po ma-preserve ang ating isda. Ilalagay kasi tayo ng asukal, asin, at ng suka. Yung tatlong yon ay napapatunayan na nagpapahaba po ng buhay ng pagkain dahil nagpa-prevent po sila ng pagdami ng ating mga mikrobyo. Ang mga isda sa karagatan, binuhay ng kalikasan para maggamit naman natin upang mabuhay. Kaya sana, ang mga biyayang ito gamitin ng wasto at huwag na huwag sayangin. Nakakakilig ang sarap. Kung gulay is the key to be healthy, bakit nila alta presyon ang inihatid nito sa mga magsasaka ng Benguet? Sino ba naman daw kasi ang hindi maha-high blood? Nang mapilitan silang itapon lang at itambak ang kanilang mga inaning gulay, o kaya hayaan na lang mabulok sa pinagtaniman. Kwento ng ka-wonder nating si Rosita, dahil mabilis mabulok ang mga gulay, dapat itong mabilisang maani at agad madadala sa mga pamilihan. Ang problema namin yung hindi maibibiyahe yung mga gulay, yung biglang tumaas yung krudo, tapos mababa ang presyo. Siyempre nandyan sa farm na naka-imbak doon sa farm. Baka dahil lang sa pag-stock siguro at tapos pinunta sa trading post at hindi nakuha, nabulok. Ayon sa isang kinatawan ng Department of Agriculture, malaking kalbaryo talaga para sa mga magsasaka ang pagmahal ng presyo ng langis.
Definitely affected ang ating agriculture sector tuon sa pagtaas ng petrolyo. Yung mga farmers, nasabi nga nila na tumaas yung gastos nila sa gasolina pa lang ng doble hanggang triple. Depende na sa destination nila or kung saan sila manggagaling. For the PAFP, CAR has a total beneficiaries of 194,337. And then each qualified beneficiaries, makakatanggap po siya ng 2,325 pesos each. Pero kakambal din ng krisis ang bayanihan. Sa Imus, Cavite, may palibreng gulay. Ang may pa-healthy ayuda, ang may-ari ng isang ukay-ukay na si Chad. Believe it or not, 30 tonelada o halos 30,000 kilo ng gulay ang binili nila sa mga magsasaka sa Benguet na di makabiyahe para ipamigay naman sa mga Caviteño. Instead po na nasasayang yung hard work ng ating farmers, at least naibabalik natin kahit koonti yung mga naging expenses nila sa pagtatanim. Tubong sagada raw ang pamilya ni Chad na dati rin mga magsasaka. Nang minsang napadaan sa Benguet, napansin daw nila ang tambak-tambak ng mga gulay. Masakit daw para sa kanila ang makitang itinatapo na lang at nabubulok ang mga gulay na halos dugo at pawis ng mga magsasaka ang ipinandilig. Talagang kailangan ng magtulungan kasi sa sobrang mahal ng gastusin. Ang libreng gulay ni Chad, dinumog ng mga gusto makatipid sa gastos pero hindi sa sustansya. Ang kawander nating tsuper na si Tatay Ricardo, matyagang pumila para makatanggap ng libreng gulay. Mahirap po maging driver, kaya nadaanan ko to, pumila lang ako, makakuha lang ng gulay. Sa hirap ng buhay, tulad namin ng driver, mahirap, kailangan nung namin. Labis-labis ang pasasalamat nila kay Chad. Dahil sa mahal na mga bilihin ngayon, malaking tulong din po ito sa pamilya namin. Sobrang good news po kasi dahil sa libre, kaya po huminto ako para makakuha. Dahil sayang po kasi. Ang ayudang gulay ni Chad nakarating pa sa isang NGO sa Quezon City para iluto at ipamigay. Any donation of food is something that we welcome. So for the gulay, we either distribute it as it is, or in this case, we will turn it into hot meals. Ang menu for the day, luncheon meat with rice na may kasamang repolyo salad. Mula pagluluto hanggang pagwabalot ng pagkain, tulong-tulong ang mga volunteer. Ang target pakainin ng grupo, mga ka-wonder nating tricycle driver sa Barangay Old Capitol site. Salamat, ma'am. Thank you po. Bibili namin ng merienda, pababaon na namin sa anak namin. Dati, ang kinakarga ko sa gasolina ko ay 200 lang. Ngayon, 350 na. Nawalan kami na 150. Kaya importante yung mga binibigay nyo sa pagkain. Oh my gulay, ang isang mahalagang sangka para maging malusog ang ating katawan. Huwag hayaang masayang lang. Ang asim. O ano, nangasim ka na rin ba? Napapanahon, no? It's that time of the year, dumating na ang main character. It's mango season all over again sa Pilipinas. Mapahinog man yan o kahit pahilaw. Wala tayong bias dyan. Ako si Don Empoy. At ang lahat ng nakikita nyo, sa akin yan. Yon. Lahat ng puno dito sa akin. JP! Serious po. Kuha mo ako ng mangga. Doon po, ito na po yung mangga na pinapakuha nyo po. Very good, Emengard. Ay, JP. Maaasahan ka talaga kahit kailan. Oh no! Ang mga mangga nabubulok! Bakit? Never! Sa maniwala kahit hindi, iyan ang maasim na katotohanan. Ang manggang sarap na sarap tayong lantakan. Sa ilang mga lugar sa bayan ni Juan, nabubulok na lang at hindi napapakinabangan.
Kung pasarapan lang naman ng mangga ang labanan, nangunguna ang Pilipinas dyan. Paano ba naman kasi? Minsan ang kinilala ng Guinness World Records ang Philippine Carabao Mango bilang sweetest mango in the world. Pero sa farm na ito sa Lawag, Ilocos Norte, hindi naging matamis ang inaasahan sa ng kita ngayong panahon ng mangga. Ang mga nabulok kasing mangga umabot ng tonelada. Pagmamay-ari ito ng nasa 5 dekada ng magmamangga na si Mang Ricardo. Ito naman yung sinasabi namin na bad quality. Hindi niya nga raw inaasahang mabubulukan siya ng mangga, ngayong mataas pa naman ang demand nito. Nung magsimula kami ng maraming harvest, bigla naman tumaas yung krudo. Pag yung small na ang iluluwas mo, lugi ka na. Kaya ang ginawa namin, iniwan namin yon at yun ang mga naitapon. Sa mahal ng langis ngayon, ang dati raw 20,000 na gastos sa pagbiyahe ng mga mangga ni Mang Ricardo, umalo na raw sa 50,000 kada truck sa isang biyahe lang. Ayon pa kay Mang Ricardo, ipinamigay na lang niya ang mga manggang hindi na-deliver. Pero sa dami talaga ng ani, hindi na naiwasang mabulukan sila. Kaya para makabawi-bawi kahit papaano, dumidiskarte si Mang Ricardo sa paggawa ng dried mangoes. Una, wash muna the mangoes to make sure na malinis ito. Sunod naman, slice na ang eksena. Siguraduhin ang pagkakahiwa sa mangga makinis like me. Para naman mapalambot ang mga nahiwang mangga, ilalatag at ipapasok ang mga ito sa dryer o makinang tutuyo sa laman ng mangga. Pag napuno na hanggang baba, i-close na ito at paanda rin na yung makina. After 12 hours, pwede mo nang i-harvest. Ang next destination ng mga mangga itong mga drum para mas ma-preserve ito. Dito na tayo sa exciting part. Yan na ang alam nating itsura ng dried mango. So ang ibig sabihin, ready to pack na yan? Ay syempre, ready nang papakin. Team Manggasim o Team Tamis Mangga. Choose your pick ngayong tag-init. Dahil ang mangga, heto't muling bumibida. Mapa Indian mango, piko, o kalabaw. Sagana yan. At para walang tapon ang pambansang prutas, didiskartehan natin yan. Ang sigaw ng inyong Don Empoy. Ang inyong poging matini idol. Very good, Emengard. JP. Maasahan ka talaga. Walang manggang masasayang. Ang nakasanayan nating burong mangga, pwede nang i-level up yan. Ngayong mga pagkakataon na to, itong moment na to, tuturuan ko kayong i-preserve ang mga mangga para hindi masayang. At gagawa tayo ngayon ng atsarang mango. Yun, no? Hihiwain lang ng maliliit na pahaba ang hilaw na mangga. Ang susunod natin gagawin ay maglagay ng tubig at asin. Saka ilalagay ang mga manggang nagayat. Ngayon, tatakpan natin at ibababad natin sa loob ng 24 oras. Mga ka-wonder, siyempre pa kahapon ay nag-prepare na kami at ganito ang itsura kapag binabad mo siya ng 24 hours. Kung iintayin natin yung ginawa ko kanina, abay mamumuti ang mga mata natin. Aabutin tayo ng siyam-siyam. Ang ibinabad na mangga,
muling hinango at hinugasan. Ang tawag dito, strain or drain. Sa kawali, maglagay ng tubig. Sa kasamahan ng kalahating tasang asukal, ilang butil ng bawang at paminta. Saka takpan at pakuluin. Open it. And then, salin na natin. Ang inatsyarang mangga, maaari daw tumagal ng hanggang ilang buwan. Mga ka-wonder, curious ba kayo kung ano ang lasa ng atsyarang mangga? Me too! Curious din ako eh. Kaya ano pang hinihintay natin? Tikman na natin. It's tikiman time. Meron na siyang timpla ng sauce. At ang lumalasa ngayon is yung asukal, paminta, at yung bawang. Gawin nyo na ito sa mga bahay nyo kasi healthy siya. Sa kultura at paniniwala ni Juan, dapat walang pagkaing masayang. No, no, no! Ang pagtatapon hanggat pwedeng pakinabangan. Napakaganda ng kulturang Pilipino kasi bagamat napakarami nating nararanasan ng mga kahirapan at problema, andun pa rin yung creativity na tinatawag natin na hindi natin sasayangin. Mga ka-wonder, no judgment tayo kung bakit may mga pagkaing nasasayang. Dala marahil ng pagkakataon at limitasyon. Kaya ang iba, na itatapon. Pero sana sa susunod na may labis-labis na huli o mga pananim na hindi maani o maitinda, humana pa rin tayo ng ibang paraan kung paano ang mga ito ay mapapakinabangan pa rin at hindi maging patapon. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano pa magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder! Kasagutan